Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilan ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamayan at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Kapayapaan! Usapang Pangalaman! Sa mga kapalang hapon sa ating lahat, magandang araw, Northern Luzon. Welcome po muli sa ating programa, ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Sa ngalan po ng ating Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen P. Pareño, Philippine Air Force, sa ating Commander Nolpo, Lieutenant General Fernil G. Bupa, Philippine Air Force, Lutihing Wing Commander, Tactical Operations Wing, Northern Luzon, Brigadier General Dennis G. Estrella, Philippine Air Force, at sa pangunguna po ng aming Director for CMO, Major Jacqueline O. Jimenez, Philippine Air Force. Ito po ang programang magbabahagi sa inyong siksik at makabuluhang impormasyon na may kinalaman sa pagsulong natin ng kapayapaan at kaunlaran. Bago po ang lahat, ating ibahagi po muna ang ating weather update mula sa 900 Air Force Weather Group. May paabak Philippine Air Force at para sa ating regional weather update dito sa Clark Air Base Weather Station ngayong umaga ng Huwebes, 25 April 2024 at sa mga susunod pang mga araw para sa Northern at Central Luzon. Para sa ating synoptic situation, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaka-apekto sa Southern Mindanao at Easterlies naman ang patuloy na nakaka-apekto sa natitirang bahagi ng bansa. Dahil dyan, para sa ating general area forecast, ang Northern at Central Luzon ay patuloy na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga bulog-bulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat, dulot yan ng mga localized thunderstorm pagdating ng hapon at gabi. At para naman sa lagay at taya ng panahon, sa susunod na 3 araw, dito sa Clark Air Base Pampanga, Basa Air Base Pampanga, Tog 3 Tarlac, Serap Tarlac, Tog 1 Baguio, Walas Air Station La Union, Paredes Air Station Ilocos Norte, at Tog 2 Kawayan bukas. Hanggang sa darating na linggo, ay posible pa rin makaranas ng bahagyang ulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga bulong-bulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat dulot ng mga localized thunderstorm. Sumikat ang haring araw kanina sa ganap na 0537 at dulubog mamaya 1830. On illumination, 99% decreasing. On behalf of our Group Commander, Colonel Alfredo G. Antonio Jr., Philippine Air Force, MNSA. Ako po si A1 si Christopher B. Pilingo, Philippine Air Force, ang weather forecaster ng 901st Weather Service Squadron. Si Bayo, may paabak, ikatamo mo. Maraming salamat po. Ating programa ngayon ay kasatuluyan din mapapanood sa Facebook page ng Town Hall. I-search nyo lamang po ang Northern Luzon. Sa pagsisimula, para po sa aming Director for CMO, maaari din po muna kayong bumati sa ating mga nakatangkilig ngayon at ipakilala na din ang mga kasama natin sa araw na ito. Magandang hapon at magandang buhay po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig at tagatangkilig. Ang programang ito ay napapakinggan din po sa radio stations ng DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac tuwing Sabado ng alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali at sa GPAM 792 tuwing Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Lumalawak na po ang naikot ng ating up-up program, hindi lamang po sa Northern at Central Luzon, kundi napapanood at napapakinggan na rin po sa iba't ibang panig ng mundo. At kasama po natin ngayong hapon, bilang co-host natin si Lieutenant Colonel Arvin Gundran, Philippine Air Force,
ang Assistant Chief of Command Staff or CMO ng Air Logistics Command. At the same time, Executive Officer ng Air Force Research and Development Center. At kasama rin po natin sa ating programa. Narito si Sir Emil Carion, ang ating freelance media TV producer. At ang ating speaker na si Mr. Elmer B. Lopez, Manager ng Mabalacat City Integrated Transport Terminal na formal pong ipapakilala sa ating maya-maya lamang. At nais ko rin pong batiin sa ating programa ang iba pang mga kasama nating Philippine Air Force units na nasa area of responsibility ng Northern Luzon Command, ang Air Defense Command, Air Force Reserve Command, 4th Maintenance Wing, 420th Supply Wing, 5th Fighter Wing, 355th Aviation Engineer Wing, 2nd Air Reserve Center at 600th Air Base Group. At may mga kasama din po tayong mga reservists ng 1st at 2nd Air Force Wing Reserve at mga non-government organizations tulad ng Kakibat Civicom, Estet VIP, Christchurch Ortigas, New Clark Cyber Elite Security and Investigation Services Corporation, Hong Kong International Christian Life Center at ang Clark Metro Eagles Club. At kasama rin po natin ang Tactical Operations Groups 1, 2 at 3 at katuwang rin po natin sa ating programa ang 1st CRG CRS AFP. Lieutenant Colonel Gundran, sir, magandang hapon po. Sa pagkakataong ito, maaari nyo na pong may pakilala ang ating resource speaker at ngayon din pangunahan na rin ang ating talakayan. Salamat po, sir. Yes, Major Jackie, maya pa gat panapon po kakayungan sa lahat ng tagapakinig ng Up Northern Luzon. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, yung audio nyo po, sir, naka-mute po yata, sir. Sorry, Jackie. Just having some technical difficulties lang sa aking ano. Yes, sir. Okay, again, sir. Yes, ko lang, again, maya pa panapon po kay Kayungan in the native tongue of Pampanga. At maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak para makasama po kami ulit. Again, ang Air Logistics Command sa Up Northern Luzon na usapang pangkapayapaan, usapang pagkaunlaran. Jackie, with this activity na minabuti rin namin na mag-invite ng guest resource speaker to be part of your program. Isa rin kasi sa nakita naming magandang pag-usapan natin is makita rin po natin ang mga vulnerable sectors ng ating lipunan like ang transport sector na kung saan sila po pala may mga contribution sa peace and development na isang advocacy ng Philippine Air Force. So bago po tayo magsasalita, bago po natin ituloy yung ating talakayan sa ngayong hapon na ito, hayaan niyo po muna magbigay ako ng konting background sa ating pag-uusapan. Ang topic po natin ay isang ang Mabalacat City Passenger Terminal Complex or MPCTC, or kilala ng ating mga kababayan dito sa Pampanga na DAO Terminal. So makikita rin po natin kung ano ang contribution ng kung gaano ka-importante ang transportation hub na ito sa transport sector, kasi po malaking bagay po ang naitutulong po nito sa public transportation ng ating mga kababayan. Malaki rin po ang role nila kasi kinoconnect po pala nila ang mga lugar mula sa Northern Luzon, Southern Luzon, NCR, sa west and east side ng Central Luzon po. Yes. So, without further ado, pakilala ko po muna ang ating guest resource speaker. Ang ating guest resource speaker is the currently
the operations manager ng or the terminal manager ng Mabalacat City Passenger Terminal Complex, or what we know as the Mabalacat City Integrated Transport Terminal. Pero bago po siya naging operations manager, hindi po siya naiiba sa atin kasi sa ating trabaho, kasi he is also part of ang isa sa mga ano niya is early career niya po is sa public affairs po. So he is a former columnist ng Sunstar Baguio 1992 to 1994. Also president and chairman of the Cordillera Security Agency Association, or Association of Security Agencies operating in the Cordilleras from 1995 to year 2000. Security Director for Northern Luzon Operations of Bolinao Security and Investigation Agency, one of the oldest security company in the Philippines. Yan. And kumbaga veterano na po ang ating guest resource speaker when it comes sa security matters, and consultant to different protective agencies. He's also a former editor-in-chief of Inquisitor Magazine and former editor Pulso ng Bayan News. Baguio Bay, yung Pulso ng Bayan News is a Baguio-based newspaper. So yun po. So currently is the terminal manager ng Mabalacat City Passenger Terminal Complex. No other than Mr. Elmer Lopez. Sir Elmer, magandang hapon po sa inyo. Sir Elmer, unmute po tayo, sir. Sir Elmer, unmute po yung sa audio niyo, sir. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng programang ito. Napakalaking bagay na kami ay mapasali sa inyong programa sa araw na to at ma-share naman kung ano yung mga ginagawa namin dito sa bus terminal ng Dao, which is napakalaki ng scope na to ng operation namin, dahil hindi lang dito sa Mabalacat City ang ating inaasikaso, kundi concern ng lahat ng mga mananakay papunta sa lahat ng 56 destinations north of Manila. Yan po, magandang hapon, sir. Sige po, Sir Elmer, baka may ano pa kayo, sir? Okay, at kung regarding po sa operations namin dito, maipagmamalagi po namin na before dumating ako sa na-assign ako dito sa trabaho na to, kailangan namin mag-conduct ng security survey, lahat ng gumawa kami ng security plan, dahil yung maging scope ng trabaho dito sa terminal is hindi talaga dito lang, kundi kailangan lahat ng concerns ng mga destinations, lahat ng concerns ng mga mananakay, mga travelers sa mga 56 destinations na yan, ay kailangan nating matignan, dahil kasi ang terminal natin, ang point of convergence ng lahat ng mga mananakay natin na umiikot north of Manila. O minsan ito pa nga yung sinasabi nilang ito yung pinaka-crossroad sa lahat ng terminals, lahat ng highways. Kaya lahat ng personalities dito nagdudugtong. So, para mapunan natin yung security concern na yan, kailangan magkanda kami ng security plan. So, kailangan bumuo kami sa tulad ng operation ng isang operational unit. Kailangan meron akong intel, meron akong investigador, meron akong mga, sabihin natin na mga personnel na mag-iikot para malaman natin kung ano yung mga concerns. Hindi lang kasi yung mga concerns ng mga mananakay ang kailangan ding tingnan natin dito. Concerns din ng mga
transport groups, yung mga buses, baka mamaya may mga threat sa kanila, kailangan malaman natin yung mga yun para maibigay natin yung tamang security approach sa lahat ng mga concern na yan. So, kung makikita nyo ngayon dito sa operation natin, isang typical na terminal, which is meron tatlong entry-exit. Hindi tayo tulad ng transport terminal sa ibang lugar na meron ng talagang nandun sa isang area na may papasukan lang, talagang merong structure na nakapalibot. Ito kasi typical na terminal. So, kailangan palawigin natin yung operations natin. So, lahat ng area kailangan i-sectorize natin para madali yung approach pag nagkaroon ng problema. So, ganun yung scope na ginagawa namin dito. Hindi lang dun sa operation, kailangan makita natin yung concern ng mga tao. Dahil kasi ang terminal natin yung ginagawang parang a place of refuge ng mga tao na nangangailangan. May mga darating dito na gusto nilang bumiyahe, ngunit hindi makabiyahe. Which is, kung hindi mo naman tatanungin, mag-aantay lang dito, hindi natin alam kung ano yung concern hanggat nalaman natin at matulungan natin. So may mga officers din tayong kailangan i-detail para tutukan yung mga concerns na yan. Sa operations natin, kailangan din makita natin, baka mamaya yung lugar natin, isang jump off area ng mga sindikato para sa, sabi natin, example ng mga na operations na naranasan namin dito, yung sa human trafficking. Kung makikita mo na lang, mga mukhang bata, kaya lang walang mga magulang, walang mga kasamang mga adult, na heavy make-up sila. So mga concerns na mga ganun is kailangan tingnan din natin. Yung mga transport group, na baka mamaya may mga grupo na nanghaharas sa kanila, kailangan malaman din namin yon para maibigay natin yung protection na kailangan sa kanila. Dahil baka mamaya pag hindi nakapagbigay doon sa mga nanghaharas na yan, baka yung bus ay may mangyari habang tumatakbo. Isa yun sa mga concerns namin na palaging tinututukan ng ating mga operatiba. Yun, Major Jackie, narinig natin kung ano yung mga mode of operations ng ating Mabalacat City terminal. Pero by the way po pala, Sir Elmer, matanong ko nga pala, kung inyong mamarapatin lang po, gaano po tayo katagal as dito po sa Mabalacat City passenger terminal po ma-manage or nagtatrabaho po? Actually, pinadala ako dito nung mayroon kasing problema dito sa bus terminal noong mga 2009 regarding sa management at saka yung sa mga grupo na ginugulo yung operation. So, dumating kami dito, inayos namin yung sistema dahil nga kailangan madali kasing magiging parang napasok na ng mga grupo na hindi maayos yung terminal natin noon. So kailangan ilinis natin, mag-set up tayo ng mga gadgets para matutukan yung mga strategic locations, mag-implement tayo ng mga security operations for different locations, mga ganun yung mga strategy na ginawa namin. Yan, kailangan palaguin natin yung mga force multipliers natin, yung mga tricycle operators, mga vendors, lahat ng mga stakeholders dito sa loob, may kanya-kanyang role para maproteksyonan yung operation. Then, after that, nag-pull out na ako. Then, for some time, pinatawag ulit ako. So mga
2011, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Although hindi ako ang terminal manager doon, kaya lang ako ang consultant nila sa security operations. Then by 2023, doon na yung inupuan ko talaga. As ako na ang terminal manager. Sir Elmer, maraming salamat. May dagdag ko lang po, Sir Elmer. Itong mga, meron din po ba kayong mga na-encounter na mga threat groups or mga organized groups na ang before yung mga naabutan niyo po are yung mga ang nice lang po nila is ma-paralyze ang transport sector. May mga na-encounter din po ba kayong mga insidente na ganito? At paano niyo po sila na-encounter kung inyong mamarapating masagot po? Medyo sensitive kasi yung issue na yan. Kailang medyo banggitin natin yung mga normal na operations na ginawa namin. Sa totoo lang, may mga grupo na gustong makontrol ang terminal para sa kanilang mga nefarious activities. So yun yung isa sa mga pinag-aralan natin na kailangan mawala. So actually may mga coordinations tayo sa different law enforcement units regarding sa mga operations na yan, which is kasama rin naman sila hanggang ngayon sa operation natin. And one thing is that kailangan maproteksyonan natin na yung flow ng operation ng terminal, ng mga transport ay hindi dapat napaparalyze yan. Dahil kasi ito ay point of convergence yan. Kailangan ang mga tao dito, kailangan mabilisan lang ang movement at hindi nai-stranded dahil sa mga panahon sa situation na ganyan, medyo delikado, lumalaki yung risk. So, pati dito sa may mga pinagbawal namin din dito na pag may mga concerns ang mga transport groups, huwag sanang dalhin dito sa terminal para ma-paralyze ang operations ng terminal. So, hindi namin pinapayagan na magkaroon ng mga rally dito or kung ano man yung concerns nila. Laging kinakausap namin ang mga transport group. Kung may problema kayo sa operation nyo, doon kayo sa opisina ng LTFRB, sa DOT, mga ganun. Kailangan ayaw namin na magkaroon ng problema dito sa loob ng terminal dahil ang concern natin, protection ng mga mananakay natin, mga travelers natin. So, yun ang isa sa focus natin, yung security physical at saka yung sa health ng mga tao. So, kung makikita nyo dito, talagang very active din yung medics natin. Dahil kasi, kailangan ready tayo palagi sa pwedeng mangyari. Dahil ang gagawin kasi ng mga bus companies, pag nagkaroon ng problema sa along the way is itatakbo nila dito sa terminal dahil alam kasi nila na ready tayo sa magiging action na kailanganin. Sir Arvin, napakarami na naikuha ni Sir Elmer. Halos mga talagang may consider na rin nating accomplishments nila. No? Sir Elmer, meron po ba kayong, pwede nyo ba po bang mabanggit sa amin yung yung talagang may consider nyo na pinakamahalagang accomplishment na nagawa ng inyong organization, sir? Ang nakita kong napakaganda na accomplishment talaga dito is yung nabuo natin yung community dito na magtutulungan. Yung tulad nito, sabi ko nga is ang operation natin is not for Mabalacat Bus Terminal, only sa compound. So, ang mga
mga stakeholders natin dito, tulad ng mga nabanggit ko nga, lahat ng mga nabubuhay dito sa loob, is part sila ng operation, which is nakita namin na talagang sinuportahan nila. Yun ang napakalaking accomplishment na masasabi ko dahil nga nandoon yung spirit ng pagtutulungan. At saka nakita natin na pag may mga illegal na pwedeng pumasok, nalalaman natin kaagad. Dahil lahat sila ay concerned para dun sa community. At kinonsider na namin kasi isang malaking community ito eh. Actually, hindi nga ito community lang ng bus terminal ng Lao, kundi buong Northern Luzon dahil lahat ng mga destinations na pinanggagalingan sa 56 destinations na yan. Ibig sabihin, kasama na yan, may mga galing ng Ilocos, may mga galing ng Isabela, Tugigaraw, Zambales. Iyan ay mga parang constituents na namin sa loob. Dahil sila, inire-represent nila yung mga iba-ibang lugar na yan. So, yun nga is isa nga rin sa pinaplano naming programa ngayon is yung mapaganda itong terminal natin para since ito yung pinaka sabihin natin na pinaka crossroad ng lahat ng destinations, maganda sana kung dito rin magkaroon ng satellite office ang lahat ng government agencies para yung mga tao na nangangailangan doon sa mga servisyo na yan mapapaganda yung access nila sa ating mga serbisyo. Ayan. Talagang napakahalaga po ng sir, no, ng inyong serbisyo, sir, lalong-lalo na sa ating mga mamamayan. Hindi lamang po yung tao yung pinatransport ninyo, minsan pati mga kagamitan, no, pagka may mga emergency nga po kaming mga gamit na kailangang mai-transport sa isang araw lang na dapat makarating din sa patutunguhan. Pwede namin natatap po namin kayo para mai-transport yung aming mga kagamitan. Maraming salamat po, sir. At malaking bagay po yun para sa amin, no, na napapakikit po yung aming mga pagsagawa ng aming mga tungkulin, lalong-lalo na po sa tulong ninyo. Sir, panggit niyo po kanina, no, yung transport operations ninyo at nasabi niyo po kanina na hindi lamang po kayo naka-focus doon, kundi naka-focus din po kayo sa moral and welfare ng inyong mga manggagawa. Sino po bang mga benepisyo na pwedeng matanggap ng bawat miyembro ng inyong organisasyon, sir? Bigyan ko muna kayo ng background dito sa bus terminal. Itong bus terminal natin is created by a city ordinance. So, ibig sabihin, joint operation ito ng City of Mabalacat at saka yung private owner ng property. So, with regards to employees, yun ang isa sa tinutulungan. Sabi nga nila is charity begins at home. So, nauuna yan na inaasikaso ng ating pamunuan. Although, kung makapasyal din kayo dito sa terminal natin, makikita nyo yung mga assistance na binibigay namin araw-araw sa lahat ng nangangailangan na lumalapit sa atin. Dahil dito kasi may nakapokus na grupo para doon sa mga pagtitake refuge sa terminal na wala na mga pamasahe para makauwi. Sa amin naman, kailangan tulungan natin yan dahil nga kung hindi natin mapauwi, baka may mangyari pa sa kanila dito. Dahil baka mamaya, alam mo, sa totoo lang, pag hindi na mo talaga matulungan ang mga dayo, talagang mapapariwara sila eh.
So ang pinaka-focus namin dyan, pag walang pamasahe talaga, umasa sa interview namin, is kailangan namin may pauwi. Makausap yung mga transport group. Dahil kami kasi dito tulungan eh. So, makausap yung mga transport group para yung mga concern na yan eh, matugunan natin. Kaya napakaganda ng inisyatiba ng ating Mabalacat City Passenger Complex. Kita mo, it's like pwede ko kasing may kumpara ang operation ng Mabalacat City Passenger Terminal sa isang airport terminal na kung saan pag may mga problema yung mga pasahero, lalo na pagka cross-border na tinatawag, eh ang ating government agencies or mga is nandoon para magbigay ng tulong. Actually, napakagandang inisyatiba ng ginagawa ng ating Mabalacat City passenger terminal. Ako ay saludo sa kanilang mga inisyatibo na I do hope maging sustained. May sustain talaga ito tuloy-tuloy. Pero sana hindi rin maabuso ng ibang ating mga kababayan. Pero napakaganda ng kanilang initiative. Pero Sir Elmer, matanong ko lang, nabanggit niyo po yung future plans ng by the way, nabanggit niyo rin po yung mga stakeholder collaborations niyo. Baka pwede niyo rin pong masabi kung sino po yung mga stakeholders na nagiging partner niyo po dito sa ating operations sa Mabalacat City Passenger Terminal po. Actually, ang stakeholders natin dito, yung community mismo. Nandyan yung lahat ng tenants ng dito sa commercial complex. Isang grupo binuo yan mayroon ding sa grupo. Lahat ng mga itinerant vendors na yan, isang grupo rin sila, mayroon din silang presidente, binuo natin yan. Yung grupo naman mga porter pullers, isang grupo din sila. Then yung grupo din ng mga tricycle operators, isang grupo din yan. May kanya-kanyang presidente yan. At saka federation naman ng lahat ng mga UB Express, may kanya-kanyang. So may kanya-kanya kaming role na ginagampanan. Actually, kung meron ng emergency dito na all the sectorized operation namin, kung meron kasi nangyari sa isang area, hindi mapapansin ng buong terminal yan dahil hihilahin na lang eh. Kaya lang kung merong time na medyo mas malaki yung problema, meron yung mag-shut off yung lahat ng mga entry-exit namin, which is kasama yung mga stakeholders doon sa operation. Yun, sila yung mga sinasabi naming stakeholders, lahat ng grupo ng transport, yung mga force multipliers natin, at saka yun na, yung mga lahat ng mananakay na lagi nating actually kasi sa halos kasi yung mga mananakay natin marami ng familiar sa amin dito dahil nakikita namin palagi sila yung bumibiyahe. Kasama na rin sila sa mga operation dahil nga tulad ng mga concern na lagi namin sinasabi na pag sumakay kayo, kailangan number one na protection na natin, sarili natin, huwag tayong lahat na alam mo nagtulong-tulong na ini-educate nila yung mga kasama nilang mananakay, which is napakagandang result yun sa mga efforts nating nauna. Thank you, Sir Elmer. Ganda ng kwento na how the Mabalacat City Passenger Terminal na ililink niya yung community sa kanyang business operation. Napakagandang business model na kung saan ang mga community, mga residents, the nearby communities are benefiting sa operations nitong Mabalacat City Terminal. Kasi like ang ganda merong concessionaire sa food, mga tricycle drivers, and yung mga small vehicles transportation like yung
UV Express. Napakagandang link na ginagawa natin. At least hindi lang natin naseserbisyo ng ating mga kababayan, talagang natutulungan pa natin ang ating komunidad kasi nabibigyan din natin sila ng hanap buhay. So, ang ganda ang ganda ng business model ng Mabalacat City passenger terminal. Bali, nabanggit na po yung ating ang background po ng terminal, ang mga problema, mga challenges na na-encounter po ng terminal at paano siya nagiging relevant sa community. At ang community ang primary stakeholder ng terminal. Sir Elmer, with everything said and done, ngayon po, forward-looking na po tayo. Meron po bang mga plans sa terminal to be, kahit paano is to be modernized, to be at par with the evolving community ng Pampanga? Meron po ba tayong mga plans like that? Kung mga are we going to see that for the next few years po? Yung mga ganun po ba, Sir Elmer? May mga ganun plano po ba? Yes, sir. Actually, itong last week ng April, naka-schedule akong makipag-usap sa mga investors para sa development ng ating terminal. Yung kasi natin dito is magkaroon tayo ng isang multi-level structure, isang mall, wherein sa ilalim, modernized terminal, and sa taas, pwedeng magkaroon ng satellite offices ang mga lahat ng government agencies na para ma-provide nila ng napaka-bilis na access yung mga ating mga mananakay na manggagaling sa far northern Luzon. Ito kasi point of convergence. And lahat ng kailangan bakit kailangan pa nilang bumiyahe ng Manila kung nandito na yung serbisyo na yan. Yan ay isa sa focus natin at we are hoping na within this year magsimula na. Para mas lalo nating maibigay yung serbisyo na para sa ating mga kababayan. Napakagandang location kasi yung area natin, point of convergence. Kung nandito lahat yung mga kakailanganin ng mga bibiyahe papunta ng Manila na galing ng Region 1, Region 2, alam mo yung hindi na kailangang umabot pa sila doon sa masalimuot na traffic sa Metro Manila. Kung dito lang bababa lang sila din, makakabili kung anong kailangan nila, din makakabalik na kaagad sa kanilang pinagmulan. Iyon ay napakagandang serbisyo na tinitingnan namin dahil kasi time is of the essence, the time is gold sa atin lahat. Malaking bagay yun yung may provide natin kaagad yung mga services na kakailanganin ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Sir Elmer. Jackie, baka meron kang nais idagdag na mga insights or mga katanungan sa ating guest resource speaker? Opo, sir. Naalala ko lang, tuwing bumibiyahe kami sa norte dati, sir, madalas meron mga sasakyan na nadidisgrasya. Pero ngayon, medyo nabawasan na. Sir, sa inyo pong part, sir, ano po yung mga safety measures na ginagawa ninyo pang ma-ensure na maiwasan din yung aksidente tuwing may biyahe yung ating mga sasakyan, sir? Yes, medyo maarte talaga kami sa ganyan dahil kung makikita nyo yung mga biyahe papuntang Tugigaraw, yung basta mga 8 hours na biyahe, mga ganun. Maliban doon sa inspection namin sa mga gulong, mga preno, para makita natin na fit yung bus na yan na bumiyahe. Pati yung driver kailangan makita, talagang fit siya.
Meron yung time na makikita kasi namin meron kasi akong mga tao na naka-focus sa mga ganyan. Pinapag-aralan nila yung mga actions ng mga drivers na dumarating. Meron yung bigla na lang pinapababa, pinalalakad, o pinapainom ng tubig, kinukunan ng BP. Baka mamaya mataas na yung BP niya, hindi pwedeng bumiyahe. So, isa yun sa mga concerns na tinitingnan namin, and I hope na nakatulong talaga dahil nga kung titingnan natin, medyo nabawasan na yung mga aksidente na nangyayari. Dahil kung minsan meron yung, sabi natin, malakas ang pag-iisip ng driver. Kaya lang lahat ng senses kasi na kailangan kasi 100% na active yan pag nagda-drive ka. Baka mamaya, oo nga, malakas ka, kaya lang yung mata mo tulog na. Mga ganun yung mga sitwasyon na tinitingnan namin. So, tulad nga nung nagkaroon kami ng community service dito sa aspirants ng Eagles, kasama yun sa tiningnan namin na yung kasi actually is normal operation sa terminal. Kaya lang, pinakita namin na ganun ang mga ginagawa natin para masigurado natin na safe yung mga mananakay natin na makarating sa kanilang mga destinasyon. Yung check natin yung roadworthiness ng bus at saka yung kasama na yung driver doon. Dahil siya ang may hawak sa buhay. Nung sabihin natin, sa isang bus, 50 na tao yung laman nun. 50 na pamilya ang apektado. So, yun yung mga tinitingnan natin and laging ini-implement natin para sa safety ng mga mananakay natin. Yes, sir. At kagandahan na rin po nito, sir, ay maayos na rin po yung mga daan ngayon at isa po ito sa mga improvements na ipina-priority ng ating pamahalaan, no, sir. At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, sir, dumako muna tayo sa pagbabalita ng mga kaganapan dito sa Northern Luzon. Nagsagawa ng courtesy call ang Technical Working Group ng Forward Operating Bases Northern Luzon sa pamumuno ni Colonel Jose Johnson Tigray ng Philippine Air Force MNSA, Deputy Wing Commander ng Tactical Operations Wing Northern Luzon sa OIC ng Kaap Pasco Batanes na si Miss Louis C. Asantor. Gayon din, nakaisa rin sa nasabing pagpupulong ang mga kinatawan ng Airdrome Development and Management Service ng Civil Aviation Authority of the Philippines mula sa Maynila upang talakayin ang tungkol sa Master Development Plan ng Basco Airport na posibleng maging lokasyon ng Philippine Air Force Forward Operating Base sa nasabing lugar. Ang layo ng proyekto ay upang palakasin ang depensa para sa teritoryo ng ating bansa. Maliban dito, pinangunahan ni Brigadier General Dennis G. Estrella, Philippine Air Force Wing Commander, Taunol, katuwang ang Executive Director ng Makati Medical Center Foundation na si Ms. Marge M. Baro ang paghahandog ng 27 adult wheelchairs at 6 na pediatric wheelchairs na ibinahagi ng Project Wheelchair sa pamumuno ni Ms. Dedet de la Fuente sa Batanes Provincial Health Office noong ika-21 ng Abril taong kasalukuyan. Ang nasabing wheelchairs ay inabot kina Dr. Alan Sande, ang Batanes Provincial Health Officer, at Dr. Jennifer Rebillos, Head ng RHU Basco Batanes. Nagsagawa din ng pagtuturo ang Makati Medical Center Foundation patungkol sa wasto at tamang paggamit ng hospital in a bike. Ipinaliwanag na gagamitin ang naturang kagamitan sa pagresponde sa mga residente na nangangailangan ng agarang tulong medikal. Mula dito sa Clark, Pampanga, ako po si Gerald Bakay, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Magandang araw sa inyong lahat. Lalo na ang mga naging kataban ng Single Military Operations ng Firefighter Navy Philippine Firefighters. Noong ika-2 ng Abril, taong kasalukuyan, ang 5th Firefighting Personnel, katuwang ang Bureau of Fire Protection ng Puerto Blanca, Pampanga, ay nagsagawa ng lecture and drill patungkol sa Oplang Ligtas ng Pamayanan. Bilang bahagi ng Fire Prevention Campaign na kung saan dinaluhan ito ng mga opisyalis ng barangay, mga kagawaan at mga batang estudyante mula sa Del Carmen Elementary School.
Sinimula ng panayam sa pamamagitan ng pagtugon sa mga hakbang sa pag-iwas sa sunog, mga uri at kung paano gamitin ng tama ang fire extinguisher, mga karaniwang sanhi ng sunog, at mga paraan upang maiwasan ang mga panganib na maaaring magdulot ng sunog sa bahay. Nagbahagi din sila ng kaalaman kung paano puksain ng mga apoy sa lupa at sunog na mula sa likidong petroleum gas o LPG. Samantala, noong ikalabing-7 ng Abril, taong kasalukuyan, ang CMO Intervention Team ng 553 kasama ang G50 Aviation Engineering at ang 548 Airbase Group, katuwang ang Aguanta Outreach Project na pinangunahan ni Mrs. Regina Escarcha, kasama ang Manila North Eagles Club, Region 10, at ang lokal na pamahalaan ng Porac, Pampanga ay nagsagawa ng turnover ceremony ng Water Reservoir Project sa mga katutubo nating Aita sa Barangay Nararo, Porac, Pampanga. Ito ay kaus-pusong sinanggap ni Mr. Benson King, Barangay Chairman na sa ating barangay. Ang inisyatiba na ito ay nagsilbing isang patunay sa positibong epekto ng mga pagsisikap at pagtutulungan sa pagtugon sa mga malagang pangangailangan at pagpapahusay ng kalidad ng buhay para sa mga komunidad na nangangailangan. At noong ikalabing-8 ng Abril taong kasalukuyan, ang civil military operation sa pangunguna ni Tech Sergeant Fernando Malano Jr., Philippine Air Force, ay nagsagawa ng koordinasyon sa mga paaralan kabilang ang San Jose High School, Pag-Irwan High School, at Megabyte College Foundation Incorporated. Patungkol sa gaganapin ng Campus Peace and Development Forum sa mga estudyante mula grade 11 to 12, at ito'y pinaburan ng bawat punong guro sa nasabing mga paaralan. Hanggang dito na lang ako si AWMC May Philippine Air Force mula sa 553 Home of the Fighters. Magandang araw! Narito ang mga nagbabagang balita mula sa 2nd Reserve Center Air Force Command. Dumako tayo sa Reserve Public Affairs. Ito lang ang Abril 5 ang masalukuyan sa pangunguna ni Colonel Marvel Binamao, Philippine Air Force, Commanding Officer sa 2nd Reserve Center, ay nagsagawa ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng University of Cordillera UCD. Layunin ito na palakasan sa pagdadamilang ng RCCF sa nasabing lugar. Kasunod nito ay nakipag-isa ang 21st Air Force Reserve Group Dr. Cecilia Marcos, Philippine Air Force Reserve, Governor Ilocos Norte sa Collaboration ng Araw ng Kagibigyan sa County Bidor, Buzos, Ilocos Norte. Nagkaroon din ng paglalalahalan at artikulo sa Salstar Publishing patungkol sa ginawang service advocacy ng Air Force Reserve Command sa Batanes Island. Nakipag-ugnayan din ng 2nd Reserve Center sa ESDA para sa pagsisimula ng training para sa mga reservists sa komunidad dito sa Pampanga at tumawang ang Frontier EMS ng Tagalog Incorporated. At ito lamang nagsiyam ng Abril taong kasalukuyan, nagsagawa ng feeding program ang 2nd Reserve Center, katuwang ang 120th Health Services Reserve Pakaru at Major LG Vital Philippine Air Force Reserve sa 430 elementary students sa Rural and Elementary School. Lubos na nagalak ang buong pamunuan ng eskwelahan sa hatid ng 2nd Reserve Center at reservists. Dumako naman po tayo sa Reserve Manpower Build-Up. Isa sa programa nito ay ang Citizen Military Training. Sa pangunguna nito ng Manpower Philippine Air Force ay nagawa ang reception rights sa D-79 Cavalry na magkabuang 44 participants. Kasama sa pagsasanin ng DCNP ang Immediate Action Drill para malaman nila kung paano sumunod na walang isang sundalo kapag lalaban. Nagkaroon din ng map navigation. Marksmanship, dito tinuruan ng mga training kung paano gagamitin ang M16 rifle at kahalagahan ng pagsunod sa mga instructions. Kasunod nito ay sinagawa ang rapid release at SIRAP na isa sa mga aktividad ng kanilang field training exercise. Ang military training at advocacy ay patuloy na gagawin sa 2nd Reserve Center upang mapalakas at marami bilang reservists para sa ating bayan. At muli, dito po nagtatapos ang mga nagbabalita mula sa 2nd Reserve Center. Mabuhay ang daang-awan ng Pilipinas. Ako po si Airwoman 2nd Class Evelyn Di Parado, Philippine Air Force, nagbubulan.
Yan po ang mga balita mula sa mga kasundaluhan ng Northern Luzon at sila po ay nakakasama natin upang may pagpatuloy na masagawa ang mga programa ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. At sa pagpapatuloy, sir, sa mga kasama natin na nasa Zoom, pwede po kayong magtanong, pwede pong ilagay ang inyong mga katanungan sa ating chat box o di kaya ay raise na hand virtually kung meron pa kayong mga katanungan or mga suggestions. Sir, habang wala pa po, tatanong ko lang po, sir, meron po ba kayong updates regarding sa jeepney modernization program, sir? Ay, ayan. Although sabihin natin na ang best na office na sumagot dyan is yung LTFRB. Ang pwede ko lang mabanggit is yung operation dito sa terminal natin. Dahil actually kasi lahat ng mga areas na nakita natin na pwedeng magbigyan ng transport service is sinabit na rin natin sa LTFRB yan. And alam natin na 90% na ng transport group dito sa terminal ay nakapag-consolidate na sila as required by the Land Transportation Franchising Board para doon sa modernization ng ating mga services. Actually, yung word na jeepney modernization kasi hindi lang naman sa jeepney yan eh. Halos sa lahat ng transport para lang mapaayos yung serbisyo ng ating mga na maibigay natin sa ating mananakay. Isa ngayon yung inaantay natin na magkakaroon ng ruta mula dito sa terminal ang isang sabihin natin na modernized transport na yung modernized jeep na papasok ng loob ng car. Dahil kasi may mga situations kasi dito na ang mga nagagamit pa as of now is yung mga tourist vans na pumapasok diyan. Kaya lang isang napakagandang ma-showcase sana natin yung modernized jeeps na yan papunta sa loob dahil talagang tourist destination ang Clark. And yun, isa yun sa tinitingnan natin. Very confident kami sa terminal na lahat ma-improve na natin ang transportation sa mga bus na mass transport at saka sa maliliit na PUVs natin through yung modernization na yan dahil lahat na kasi alam ko halos 100% dito is may procurement na silang ginawa para ma-improve yung mga vehicles nila. Yes sir, maraming salamat. Isa pa pala, meron din sana akong gustong ipagpasalamat sa Air Force. Actually, kasama namin sa operation dito yung K9 ng Air Force. Yung sa K9, matagal ng panahon na talagang sumusuporta sila sa terminal. Dito rin sila nagkakandak ng training ng mga ASOS, familiarization, at sa mga ganun. Napakalaking bagay yan na itutulong ng Air Force din sa operation ng terminal. Dahil kasi, yung minsan kasi yung detection kasi ng mga illegal substance at saka sabihin natin yung sa mga EOD. Napakalaking bagay yung K9 na yan. At saka hindi natin maipagmamalakit talaga natin yung mga K9 ng Air Force. Talagang sensitive ang mga ilong niya. At actually may mga past operations na dito na
may mga na-detect. Napakagandang napakalaking tulong yan sa operation ng terminal. Maraming salamat din sa kanila at talagang tinututukan din ito. Pag may occasion na, basta na lang sila dumarating. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. At papasalamat din po tayo sa 710th Special Operations Wing. Sila po yung pinaka main unit na naghahandle sa ating mga K9, sir. Jackie, shout out dun sa ating mga men and women ng 773rd K9 Squadron ng 710 sa Special Operations Wing. To be specific, so sila po yung isa sa mga parang stakeholder partners din ng ating Mabalacat City passenger terminal. So, by the way, i-share ko rin po during last Holy Week in partnership with Air Logistics Command, Mabalacat City passenger terminal, kasama nila Sir Elmer at ang grupo niya from Clark Metro Gold Eagles Club. Kami po ay nag-conduct ng community relations activity sa Mabalacat City Passenger Terminal kung saan isang simpleng bagay lang kami po ay nag-abot ng mga malalamig na bottled water sa ating mga pasahero at manlalakbay. Kasi kung alam niyo lang, napakainit during that time at malaking bagay to keep our travelers to be hydrated at para mabawasan din po yung mga health problems na ma-encounter ng ating mga pasahero. So yun po, isa sa mga highlights na nagawa namin sa pakikipagtulungan kay Sir Elmer sa kanyang grupo na Clark Metro Gold Eagles Club at Mabalacat City Passenger Terminal. Yes, sir. Maraming salamat, sir. Sir, bago siguro tayo mag-answer, medyo kulang na rin yung oras natin. Pero may isang katanungan po sa atin dito ang ating kasamahan. At ito po yung kanyang katanungan. Sir, ongoing na po yung tinatayong railways dito sa Pampanga. Ano po ang magiging impact nito sa inyong organisasyon? Actually, isang magandang balita yan. Dahil kasi ang concern kasi natin dito is mabigyan ng magandang serbisyo ng transportasyon ang ating mga mananakay. And napakagandang dahil alam mo ba yung mga magagaling ng Northern Luzon na darating sa atin dito, nagpe-prepare niya rin kami ng mga shuttle service para dyan. Para kung pwede namin silang madala doon, kung gusto nilang sumakay ng train, mga ganon yung mga preparation natin. Welcome natin yan dahil kasi ang concern kasi natin is public service, hindi lang negosyo itong pinag-uusapan natin dito, kundi public service. And napakalaking bagay sa amin yan, welcome natin yan yung mga mode of transport na yan na alam nating makakatulong para mapabilis ang paglalakbay ng ating mga mananakay. Although sabihin natin na baka sabihin nila baka maapektuhan yung operation ng mga buses, hindi. Dahil kasi, yung operation kasi na dumadaan dito, nanggagaling sa 56 destinations. So makakatulong talaga itong terminal na rin na ito para merong para doon sa mga gustong sumakay ng train. Yes, sir. Hindi po magkalaban yan. Magtutulungan yan. Ayun. Yes, sir. Maraming salamat po, Sir Elmer. At talagang napakaganda po ng ating talakayan ngayong hapon. Naisipan po natin na mapahaba pa yung ating pag-uusap. Ngunit limited po ang ating oras. At malamang sa susunod pa po na pagkakataon ay magkakaroon pa rin po tayo ng muling talakayan sa ganitong programa, sir. At Sir Elmer, maraming salamat po sa inyo sa pagpapa-unlock po sa amin bilang inyong
resource speaker sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Northern Luzon ngayong hapon. Sir, bago po tayo magtapos, may mensahe pa po ba kayo o paalaala para sa ating mga taga-subaybay o mga kababayan po? Ayun. Ang palagi ko kasing sinasabi dito sa terminal, sa lahat ng pati sa social media pages namin, na pag bumiyahe tayo, kailangan nating siguraduhin na fit tayong bumiyahe. Kung medyo may edad na, mas maganda kung may kasama kang bumiyahe. Or kung hindi talaga kung talagang wala talagang magawa, kailangan ikaw ang bumiyahe, siguraduhin muna na kaya mong bumiyahe. Dalhin mo ang gamot mo para lagi kang handa. Dalhin mo yung tubig para lagi kang hydrated. At saka kung may problema, sabihin ka agad sa konduktor para masabihan ka agad yung terminal, dahil kasi kami, lahat ng concern pwede namin harapin. May mga contingency plans na kami dyan na nakahanda. And yun na, sana sa lahat ng mga mananakay, mahalin natin ang ating terminal. Sa amin dito, gusto naming tumulong. Iwasan po natin na magkaroon ng problema o kaya mag-create tayo ng problema sa mga masasamang elemento dyan. Huwag nyo nang isama yung terminal natin. O sabihin natin na nakaprepare tayo sa any situation dyan. Kaya lang kasi, mas maganda kung ang ating terminal ay neutral sa lahat ng interest ng mga ibang interest. Pero kasi ang interest lang natin dito ay public service ang makatulong sa mga mananakay natin. Yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Lopez, at maraming salamat din po sa lahat mga kasama natin sa programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Northern Luzon. At Sir Arvin, sir, baka meron pa po kayong panghuling mensahe, sir? Ayun po, nabanggit na rin po ni Sir Elmer na ang ating mga malalakbay, mananakay dito sa Dope Bus Terminal is medyo mainit po ang panahon. Stay hydrated po, stay safe, keep yourself healthy po, at kung kayo po ay sa tingin nyo ay hindi fit for travel, mas maganda po na pagpaliban po muna natin ang ating mga paglalakbay because hindi po natin kakayanin ang weather po sa ngayon. And yun lang, nagpapasalam in behalf ng aming acting commander, Brigadier General Vincent Incognito, Philippine Air Force. Kami po sa Air Logistics Command ay nagpapasalamat sa Tactical Operations Wing, Northern Luzon, sa pagpapaunlak na kami po ay maging part ng programa ng Up Northern Luzon. Sana po hindi kayo magsawa sa amin. Thank you po, Major Jackie. Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. At talagang malaking bagay din po ang pakikipagtulungan po ninyo sa amin, sir. At sa pamamagitan po ng ating programa, marami pong nararating yung ating impormasyon, no? At iba't ibang lugar, kahit na po mga liblib na lugar. At natutulungan natin yung ating mga kababayan na magkaroon ng kaalaman at napapaliwanagan din po kung ano yung kanilang mga dapat gawin at kung kanino tamang lupapit kung sila may mga kailangan, no? At sa ating mga kababayan, mahal po namin kayo at narito lamang po kami upang kayo ay tulungan. Handa po kaming tumulong at wala po tayong ibang pinangarap kundi mamuhay ng maayos at maunlad kasama ang ating mga mahal sa buhay. Sa muli, magandang hapon po at pagpalain po tayong lahat ng Poong May Kapal. Maraming salamat po. Dito po nagtatapos ang ating programa sa hapon na ito. Maraming salamat din po sa ating mga panauhin at mga taga-antabang. Mula sa Town Hall, ito ang programa Up Northern Luzon.
para sa patuloy nating pagtutulungan upang isulong ang kapayapaan at kaunlaran. Inihandog ng Philippine Air Force at ng himpilan nito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamayan at pag-unlad ng buong mamayanan. Sa kapayapaan, sa